May na-refer po kami sa Office of the Ombudsman Tuesday last week na 50 kaso. Ito po yung mga nabuo na po ng mga team ng DOJ kung saan po yung mga ghost project po. Diba? Na-refer na po namin. Ngayon po, ang inaantay po namin ay kung sasabihin sa amin ng Ombudsman, sila ba magfa-file magsisimula ng prosecution nun o DOJ po? More po ang nagko-coordinate po yung ICI. Akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo. sumagot ka lang. Opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. What is the role now of DOJ, the role of ICI, and the role of Ombudsman in this quest to hold people to account and put people in jail, those who transgressed our laws? So ano ngayon ang role ng Department of Justice kasi parang may added body, no, yung ICI, no? So paano yung itong interplay or anong mga roles nitong bodies Okay. nito? Ang basic po ng paghabol po sa mga tiwaling lingkod bayan na hindi tumutupad sa kanilang tungkulin sa batas ay nakaatang mayorya sa Ombudsman. Noong 2012 po, merong Memorandum of Agreement ang DOJ at Ombudsman kung saan nagkaroon ng sanib-puwersa, paano mausig, paano mapanagot yung mga tiwaling lingkod bayan. At base po dito sa MOA na to, nagkaroon po ng hatian ng trabaho. Yung po yung case build up, pagpo-prosecute para po dun sa salary grade 26 and below, yung po ang napaatang sa DOJ. At yung 27 and above, ang mayorya pong jurisdiction ay nasa Ombudsman. Pero sa kabila po nung deputization na yon sa DOJ, ang kabuuang pagpapatakbo pa rin ng pag-uusig ng plano, kung ano man ang dapat gawin para usigin yung mga dapat managot na public officials ay nasa Ombudsman pa rin po. Sa kasalukuyan po, create po yung ICI. Yung ICI po ay pursuant to executive order. At kasama po sa kanilang mandato ay magkalap, di ba? Nag-offer sila sa public, basically public crowdsourcing po. Kung sino man ang may kaukulang impormasyon ay tinatanggap nila at pinoproseso. Dahil nga po na-appoint na at nag-assume na ang ating bagong ombudsman, ang lahat po ng aming mga findings sa DOJ, meron din po kaming task force on this flood control. So lahat po ng findings namin ngayon, lahat po ay ipinapasa namin sa ombudsman, no? Kasama na po, referral po lahat sa ombudsman. Kasi sa ilalim po ng mandato ng ombudsman ay ang opisina po ng ombudsman ang may pangkabuoang kapangyarihan at mandato para usigin yung mga iba't iba pong dapat managot. So ngayon, itong mga investigasyon, ombudsman na ang magtutuloy. Hindi po, patuloy po yung mandato kasi ng iba na pagkakalap, pero sa dulo po yung pag-refer po namin sa ombudsman, no? Pati po rin po yung pag-case build up, iniipon po namin tulad po nung aming task force. May na-refer po kami sa Office of the Ombudsman Tuesday last week na 50 kaso. Ito po yung mga nabuo na po ng mga team ng DOJ kung saan po yung mga ghost project po. Diba? Na-refer na po namin. Ngayon po, ang inaantay po namin ay kung sasabihin sa amin ng ombudsman, sila ba magfa-file magsisimula ng prosecution nun o DOJ po? Diba ang ICI is also a fact-finding body? Yes, opo. They're also, meron rin silang case build-up Yes, opo. responsibility. So paano yung interplay nun? Paano yung roles ng DOJ and ICI in terms of
case build-up Ang- in terms of fact-finding? Sa fact-finding po, humingi po ng tulong sa amin ng ICI. May conflict ba? Yun ang inaano ko, mayroon bang conflict na ginagawa ng ICI pero ginagawa na rin ng task force ninyo? Wala naman pong conflict. More po ang nagko-coordinate po yung ICI. Kasi may iba po silang sources na hindi po available sa, tulad po yung kakayanan nilang magpatawag sa iba't ibang ahensya ay nagagawa ng ICI. Sa kasalukuyan nga po, nanghihiram ang ICI ng ilang piskal na para tulungan sila. Dahil ang may kakayanan po na magbalangkas ng mga ebidensya na naiipon at impormasyon ay ang mga na atin pong mga kasalukuyang mga taga-usig. So ito po yung magkabilang tulungan po na amin pong binibigay para sa ICI. Sir, Yeah, yes, go ahead, Senator. akala ko ba ang ICI is an independent body? Pagka independent, gagawin niya sa sarili niya, di ba? Tama. Opo, ang ano po is yung Teka pagtulong. muna, Opo, sumagot ka lang. opo, Senator. Independent, di ba? Opo. Ba't kinakailangan siyang humingi ng tulong sa mga fiscal ninyo, prosecutors? That is not being independent. Okay. Tama? We submit to your wisdom, Your Honor. Of course. Kasi tingnan mo yung creation niya. It should be sa pangalan pa lang, independent, ano na yun, Che? ICI. Independent Commission on Infrastructure. Pag binasa mo yung kanyang mga powers, di ba, this is something that also the senators will, one way or the other, discuss probably in the course of time. Sabi niya, upon request, it can obtain information from the House of Representatives, the Senate, the courts, the Ombudsman, and other authorities. So paano yun? Bakit ka independent? And dami mo namang nagre-request ka kung kani-kanino. Can the Senate refuse, for example? In observance of the separation of powers. Halimbawa, nag-request siya, address to the Senate President. Wala pa kaming choice. Because there are institutional boundaries. We need to exercise the system of checks and balances. So sasabihin niya, Independent Commission on Infrastructure. Paano kang independent and dami mong kinakasangkapan, hingi ka ng hingi? You should obtain the information by yourself, all alone. Yun ang independent. Tama? Yes, Your Honor. Okay. May I continue, Mr. Chair? Oh, yes, go ahead, Senator Murphy. You're familiar with the now famous statement, sometimes you have to bend the law to please our people. You're familiar with that? Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? May I refresh your memory? Yes, thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Sometimes we have to bend the law in order to please the people. And he asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree. Because basically, in implementing the law, there are positions you can take. But bending the law
is not one of them, Your Honor. Buti na lang ganyan ang sinagot mo. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi niya, oh, bending the law is okay, basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not even in imagination. Mahirap po yun eh. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan pa lang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin eh. Hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon eh. Makapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please the people. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? You Thank you.